itong issue ng reported issuance, again, hindi pa natin nakikita kasi officially, no? Yung ICC warrant against the former president. Ano sa tingin niyo pwede maging epekto nito dito sa kasulukuyang election campaign? Malaki ang epekto niyan. Actually, yan talaga kasi, you know, the very issuance itself of the warrant of arrest, kahit halimbawa ay mahirapan na sa pag-enforce ng warrant because of certain things that the Duterte camp may resort to, ay sa tingin ko, marami sa mga, let's say, sa mga officials, mga politiko, na hindi pa sigurado noon, nanggaganyan-ganyan pa sila sa sitwasyon dahil alam nila na malakas pa rin o kaya popular pa rin, meron pa rin significant following politically, siguro may effect talaga yan. May mag-iisip na, well, ayan, kasi hustisya na yan eh. And yan naman talaga dapat. Kasi yung talaga ang hinihintay. So even sa mayoral run niya sa Davao, of course, it can go either way, depending nga sa kung paano nila ispin yan, magiging, you know, yung play the victim card na inaapi, ino-oppress, pinapahirapan, iniipit, and therefore it might elicit sympathy from more voters. Or it could be na, well, marirealize ngayon ng mga taga Davao na they've been supporting all this time somebody like Duterte na maraming kasalanan because nga of the extrajudicial killings. And yung silent na groups dyan, silent elements within Davao society, mas lalakas na ang loob nila. Kasi I have friends in Davao, Christian, at sinasabi nila, marami-rami na rin daw ang talagang hindi na gusto yung nangyayari dahil nga dyan sa mga issues na yan surrounding the Dutertes, the father and the daughter, and even yung mga kapatid. So marami na rin daw na didismaya, marami na rin daw na hindi na talaga nagugustuhan. Kasi nga maraming mga impormasyon, maraming mga facts na mga lumabas sa mga kasalanan nila. So, yung mga quiet na yon, siguro mas malakas na ang loob nila to go out in the open and express their sentiments about what's going on in Davao. So, makakatulong yan sa kalaban ni Mr. Duterte. Okay. Kung sakali nga pong nag-issue na ng arrest warrant yung ICC at magtago si dating Pangulong Duterte, or ma-serve yung arrest warrant at talagang makuha yung custody, is taken into custody, ano po yung magiging epekto nun doon sa kanyang pagkandidato sa pagka-mayor ng Davao City? Pwede pa rin ba siyang ihalal o automatically disqualified na yan? Ang alam ko sa Rome Statute, may mga recognized rights ang respondent, yung inakusahan. Kasama na dyan yung right, yung presumption of innocence. Merong presumption of innocence, and that yung burden of proof is on the prosecutor. So just like sa justice system natin, so kung wala pang conviction, ay pwede pa. Pwede pa. Kasi nga, dyan sa ICC, kung halimbawa ma-serve na yung warrant of arrest, ma-surrender na siya sa The Hague, ay magsisimula pa lang yung trial. And again, there is presumption of innocence, and in fact, may mga karapatan din, may mga rights yung accused or respondent sa ICC case, like the right to counsel, right to remain silent, right against self-incrimination, right to access to evidence. So kasama po yan, may mga, the same as our halos pareho, dun sa alam natin ng mga karapatan ng isang akusado. And foremost of which is the presumption of innocence. So since wala pang judgment yan of conviction, pwede pa. Pareho din yung sa atin, sa ating batas. Okay. Politically naman, kunwari talaga ma-aresto o magtago itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, again, kung meron mang talagang ICC arrest warrant,
how would that affect the Dutertes politically? Yung pinaka-patriarch mawawala sa equation po. Oh yes. Yes. Alam naman natin yan. O bakit naging Vice President si VP Sara? Kasi si Sara, na naging siya, malakas within the political circle, is because of the father, because of the patriarch. Ganon din yung mga kapatid. Diba? Dahil sa ama nila, na naging pangulo at nakilala mula pa noon as mayor, yung kanyang talagang karakter ay sila, sumunod sila. Kahit nga, although si VP Sara, sinasabi ng iba na hindi yan nakokontrol ng kanyang ama. Pero sa tingin ko, kapag meron na talagang warrant of arrest, apektado the rest of the clan. Kasi ma-diminish na yung popular support sa kanila. Meron pa rin dyan mga aangal. Meron pa rin dyan magre-resort sa kung mga ano-ano na naman. Mga rallies. Pero I don't think it would be that massive or significant na makaka-apekto dun sa pag-implement kung i-refer na ng Interpol sa atin. So may effect yan sa kanila. Even sa candidacy. And even sa impeachment. May effect din yan. Siyempre yung Senado na nagdidili-dali pa, magdadalawang isip na rin kung sakaling ma-aresto na yan si former President Rodrigo Duterte. Iisipin nila ngayon ay mas lalakas yung clamor to really proceed with the impeachment trial. Kaya may mga epekto talaga yan, multifaceted din ang epekto ng napaka-significant na development na ito. Sabi ko nga, kahit mahirapan pa sa pag-enforce, the mere fact na nakapag-issue ng warrant of arrest, yung ICC, ang ibig pong sabihin yan ay talagang seryoso, yung ICC talagang may basehan, may mga ebidensya, nandyan na yung mga witnesses, nandyan na yung mga ibang ebidensya, kaya nga nakumbinsi yung pre-trial chamber to issue warrant of arrest. Kasi maingat sila dyan eh. They really do or examine incisively, exhaustively, yung ebidensya na present ng prosecutors in applying for warrant of arrest. Na walang duda sa kanila. Kasi dahil sa sa ICC proceedings, ang actually ang standard sa conviction standard would be also beyond reasonable doubt. Guilt is beyond reasonable doubt. And therefore, bago pa man ipakita ng prosecutor yung kanilang ebidensya sa either sa pre-trial chamber and then later sa trial chamber, naniguro na yung ICC prosecutor, yung team ng ICC prosecutor sa lakas ng kanilang ebidensya. Okay. May nagtatanong po rito, pwede bang gamitin yung yung insanity as defense diyan sa ICC? Hindi ko po yan nakita sa Rome Statute. Binasa ko na po yung Rome Statute noon. Wala po akong nakita na may mga pwede silang mga invoke na defense na ganyan. Although meron ata about mga, let's say, incapacity or kapag mahinang-mahina na, ay magkakaroon ng mga modifications of the procedure, including yung presence at the trial, although kailangan, just like in our legal system, kailangan ay mag-acquire ng jurisdiction over the person through the enforcement of the warrant of arrest. So kung hindi ho ma-aresto si Mr. Duterte, dahil mahihirapan halimbawa sa pag-implement ng warrant of arrest o kaya magtago siya, ay hindi pa sa ICC, sa trial chamber. Kasi nga, wala pang jurisdiction over the person of Mr.
Duterte.